angkop sa mga bata. Ayon sa pag-aaral, ang pagkain raw ng balot ay mayaman sa protina, calcium at vitamin B. Pero sapat na dahilan na ba ito para sabing nakakapagpatibay ng tuhod ang Pinoy delicacy na ito? Kanina, pagkatapos kumain ng balot, muling sumalang sa leg press test ang mga demo eaters. 5. Pero imbis na tumaas o mapantayan ang unang ginawa, mas nalaos pa ang kanilang performance. Ay, Parang di na makagalaw. Sobrang sakit na. E sa squat test kaya, makabawi sila. Mukhang sisiw lang sa fitness buff na si Jan ang test na ito. Steady at swabe pa rin ang kanyang forma. 31. Habang si Micah, saglit na napatigil. Oh, ano nangyari sa balot power? Kaya pa? Kaya pa. 19. Last! 20. Ay na? Ay, hindi na kaya. Ay, okay. Sobrang sakit. Si Mark, gumigewang na sa kada squat nito. Ops, yung form, nababago na. Hindi ba tumigas ang inyong mga tuhod? Pakiramdam ko, mas bumigat to, unlike kanina. How about sa legs? Nanginginig din eh, masakit na. Maski si Love, muntik bumigay sa kanyang pagbubuhat. 19. Kaya pa? 20. Kahit nangihina, sinubukan pa rin niyang i-push ang kanyang power. 31. 32. Okay. Hindi na kaya. Di gaya kanina, ngayon naghahabol na siya ng hininga. Kamusta? Ganun pa rin po, nakawala ng hininga. Nakakapagod. Feeling ko yung mga muscles ko sa katawan. Pagod na rin. Para sa kanilang squat test, nakakuha lamang si Micah ng 20 repetitions kumpara sa kanyang 34 reps sa baseline experiment. At 32 naman kay Love kumpara sa kanyang 34 reps kanina. Lumalabas na bumaba ang kanilang resulta. Okay. Sa resulta ni Jan, tulad sa leg press test, walang pagbabago ang kanyang squat score na 31 repetitions. Yung kay John kasi is consistent. With the leg press, pre-test and post-test maintain. Same as the squats, pre-test, post-test nag-maintain. So ibig sabihin, hanggang doon lang talaga yung limit or capacity niya. Mula sa 33 reps sa kanyang unang experiment, nakakuha si Mark ngayon ng 34 reps. Ang 1-point difference na ito may kukumpara raw sa resulta ni Jan na walang pagbabago. Siya lang yung nag-increase by 1. Pero if you're going to look at the last repetitions or yung huling movement na ginawa ni Marco, medyo compromise na yung movement eh. Or the quality of the form is wala na. Ginawa na lang niya yun para lang ma-exceed niya yung previous record niya. Kung titingnan natin ang kabuang resulta sa dalawang ehersisyo, bumaba o walang pagbabago ang repetitions na kayang gawin ng mga demo eaters bago at pagkatapos nilang kumain ng balot. Pag kumain ka ng 4, 3, 2, 1, o kahit sabihin na natin mahigit 10 balot, hindi mo kagad mararanasan yung lakas na hinahanap mo sa isang kainan lang. Oo, meron enerhiya na binibigay o may tinatawag nating calories na binibigay ang balot. Ngunit hindi siya sapat o hindi natin maaaring ma-measure lahat yung energy na naibigay niya sa isang upuan o sa isang kainan lang ng balot. Sinuportahan naman ito ng ating eksperto. Overall assessment doon sa ginawa nating test, actually na-debunk natin yung myth that balot would be used para pampatibay ng tuhod niya. The nutrients that we could get from balot is not enough para masabi natin that within that 4-hour recovery period, talagang nakarecover sila. And as you can see in general, almost all of them bumaba or nag-maintain yung values na nakuha nila from pre-test going to the post-test. Dahil dito, basag ang kasabihang pampatibay ng tuhod ang balot. Mga kapatid, gawing bahagi na ng ating buhay ang pag-exercise. Kumain ng sari-saring pagkain na sagana sa bitamina para lagi tayong masigla at malakas araw-araw. Masarap at masustansya man ang balot. Kumain lang po tayo ng sapat dahil baka imbis na tuhod ang tumigas, pumapal ang ating batok. Ako po si Paolo Medjones. Samahan niyo kami sa muling pagwasak namin sa inyong mga maling akala dito sa Demolition Job.